Narito na ang programang inyong pinagkakatiwalaan, ang programang mas pinalakas at mas pinalawak sa pagbibigay serbisyo sa inyong lahat. Ngayon ay Lunes, February 18, 2013. Tugon, aksyon. Ngayon, ito ang Responde. Magandang hapon, ako si Onig Miranda. Isang kababayan natin mula San Pablo, Laguna ang ating nirespondehan. Hinain nito makauwi na sa kanilang piling ang anak na may sakit na kasalukuyan nasa isang ospital sa bansang Lebanon. Ang kanyang kwento sa report na ito ni Rachel Junedo. Dito sa tabi ng riles ng tren sa San Pablo, Laguna, nakilala namin si Mercy Puntanar. Nagpaparesponde si Mercy para sa anak niyang OFW sa Lebanon. Kwento ni Mercy, dahil sa hirap ng buhay, palihim na umalis ng Pilipinas ang anak na si Ana Remilin Sarmiento para magtrabaho bilang domestic helper sa bansang Lebanon noong taong 2009. Nabalitaan niya na lang umano na nasa Lebanon na ito nang ang huli ay tumawag. Simula noong 2009 ay hindi na umano ito nakauwi ng Pilipinas hanggang sa magkasakit ito sa bato at nagkaroon ng anemia. Kaya dinala raw si Ana ng Philippine Embassy sa Lebanon sa Baabda National Hospital. Kaya lang, hindi raw nabibigyan ng nararapat na atensyong medikal ang kanyang anak sa naturang hospital. Ang anak ko po ay dumanas ng siya'y nahihimatay, siya'y nasa banyo. Paa po ng mga nagtatrabaho sa ospital ang iginigising sa kanya. Hindi naman po siguro makatao yon, kung baga naman po isang katulong lamang na nagtatrabaho para sa kanyang pamilya at makaalwan ang buhay. Hindi po dapat na tinatrato nilang hayop ang mga tao doon. Ayun po ang talagang masakit sa akin. Nasabog na ang ihi ng anak ko pero hindi po man lang nila inaalalayan para pumunta sa kanyang kaba. Palala na rin daw ng palala ang kondisyon ni Ana roon. Ang kanya raw pong 2 kidney ay ubos na. 3 buwan ang taning ng doktor. Ang gusto ng Philippine Embassy ay ipadialysis sa Lebanon ang kanyang anak. Kaya lang, wala naman daw silang kakayahang ituloy ang nasabing gamutan pagbalik dito sa Pilipinas ng anak. Ang masaklap pa sa sitwasyon ni Ana, pinagbabayad daw ito ng penalty na aabot sa $600. Ang alam ko po ay, nung siya po ay umalis, dinatusan po siya ng kanyang amo na nagnakaw. Pero naniniwala si Mercy na hindi magagawa ng anak ang ibinibintang dito na pagnanakaw. Ang kwento ng anak sa kanya, ginawan na lang siya ng kwento ng dating amo dahil sa pagtanggi niya umano sa panananching nito sa kanya. Ang alam ko po, hindi ho nagnakaw yung aking anak. Hindi lang po siguro sila nagkaunawaan ng kanyang among lalaki, kaya po siya ay tumakas. Hindi po magnanakaw yung aking anak at kung siya po'y magnanakaw, hindi na po magdadayo sa Lebanon. Dito na po siya magnanakaw. Ito rin ang naging dahilan upang tumakas siya sa dating employer. Kaya naman pakiusap ni Mercy, matulungan ang kanyang anak na makauwi ng Pilipinas sa lalong madaling panahon at huwag na itong singalin pa ng $600. Ako po'y nananawagan sa embassy ng Lebanon na sana po, wag na po nilang singilan ng $600 na penalty. May sakit na nga po. Hihingan pa po ninyo ng pera, hindi na nga po makapagtrabaho. Uuwi po ang aking anak, ni 5 walang dala. Sa amin po maligaya na kami, basta makauwi lamang po ang aking anak. Humihingi po ako ng tulong sa ating gobyerno, kay Pangulong Pinoy Aquino, na siya nagsasabi, kabi ang boss niya. Kay Vice President Jojo Binay, na alam ko din naman po na nakakapagpauwi siya. Hindi lang po sa anak ko. Sa dami po ng nadodoon na siyang ibinida po ng aking anak, kawa-awa po. Ako si Rachel Dionedo, ang inyong koresponde. Sa ating pong pagbabalik, kilalanin pa rin natin si Remilin Sarmiento mula sa kanyang pamilya at alamin kung paano siya matutulungan. Abangan lahat ng yan sa pagbabalik ng Responde.
Dahil sa hirap ng buhay sa kanilang probinsya, minabuti ni Ana Remelin Sarmiento na makipagsapalaran at magtrabaho bilang domestic helper sa bansang Lebanon. Ngunit dahil nagkaroon ito ng malubhang sakit, wala nang ibang gusto ang mga tao nagmamahal sa kanya kundi ang makauwi siya ng buhay sa kanilang piling. Paano nga ba nasasaktan ang mga taong nagmamahal kay Ana dahil sa kasalukuyang sitwasyon ito sa Lebanon? Panoorin natin ito. Para makatulong sa naghihikahos na buhay ng kanyang pamilya dito sa San Pablo, Laguna, umalis ng Pilipinas si Ana Remelin Sarmiento patungong Lebanon. Pero dahil hindi nga ito pinalad sa trabaho bilang domestic helper at tinamaan pa ito ng sakit sa bato, labis na pag-aalala at sakit ang nararamdaman ngayon ng mga taong nagmamahal sa kanya. Sobrang sakit po. Sobrang hirap na isipin natin na kaya siya nagpunta ron para po kami mahango sa buhay. Bali po ayan po yung kanyang anak na umaasa na yung pangarap niya ay matutupad. Kaya nga po sabi nung akin nga po, Mama, umuwi ka na. Kahit hindi mo matupad yung pangarap natin, makauwi ka na lang. At kaya kahit pa tinaningan na ng doktor ang buhay ng anak, naninindigan si Mercy na gagaling pa ang kanyang anak sa piling nila. Tinaningan po siya ng 3 buwan ng kanyang doktor. Pero hindi po ako naniniwala kasi hindi naman po siya Diyos para magsalitaan ang anak ko sa loob ng 3 buwan ay mamamatay na. Gustong-gusto na rin ng anak ni Ana na si Justin na makauwi ang kanyang ina at makasama ito. Gusto niyang mayakap, mahalikan at alagaan ang may sakit na ina. Mama, masakit siya ron. Gusto ko na mauwi, mama ko. Mahal na mahal ko muna. Malambing at mapagmahal na pamangkin naman ang pagturing kay Ana ng kanyang tiyahin na si Rosita Paz. Mabait kasi yun eh. Saka matulungin. Mahirap po. Masakit. Siya lang ang kaisa-isang inaasahan ng aking kapatid sa paghahanap buhay. Siya pang nagkasakit doon. Mas masakit, mahirap. Tapos hindi pa siya makauwi. Yun ang aking dinadasal ko lagi sa Diyos na sana naman ay makauwi na yung aking pamangkin. Kahit na may sakit siya, basta siya makauwi lang. Kahit wala na siyang perang dala. Nagpahatid din ng kanya-kanyang mensahe ang mga taong nagmamahal kay Ana. Allen, huwag ka mag-alala anak, makakauwi ka din. At tandaan mo, hindi kami nawawalan ng pananalig sa Panginoon. Kagaya mo, sabi mo, lumalaban ka kay kamatayan. Mahirap labanan si kamatayan, pero alang-alang sa amin, sa anak mo. Alam ko, gagaling ka, anak. Pag uwi mo dito, gagaling ka. Lelen ang pamangkin ko. Kung ako'y nadidinig mo, panalangin ko na sa Diyos, ikaw ay gumaling at ikaw ay makauwi rito sa atin para makapiling mo ang iyong anak at ang iyong ina, kami. Yun lang hinihiling ko. Mama, sana mauwi ka na nito. Mama, na. Para kay Aling Mercy, sa tita nitong si Rosita Paz at sa ilan pa niyang mga kamag-anak, ang mahalaga ay makauwi na sa Pilipinas si Ana Remelin para kanila itong makasama at maalagaan habang may panahon pa. Ako si Rachel Dionedo, ang inyong koresponde. Upang alamin kung paano matutulungan si Ana Remelin Sarmiento, nasa linya ng ating komunikasyon si Assistant Secretary Raul Hernandez, ang tagapagsalita po ng Department of Foreign Affairs. Sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po naman. Opo. Yes, sir. Paano ba natin matutulungan itong pamilya ni Remelin na mapauwi na po si Remelin sapagkat meron daw pong mabigat na karamdaman na dinaranas ito sa Lebanon? Well, actually, yung nang nalaman ng ating embahada doon sa Beirut na may sakit nga ito si Remelin, kaagad tinulungan siya, dinala siya sa hospital kung nasaan siya ngayon, at ang nagbabayad doon sa hospital ay yung ating embahada doon sa Beirut. At patuloy yung tulong na ibinibigay sa kanya doon sa pagmumonitor ng kanyang kalagayan, pati na yung pag-undergo niya
ng dialysis, ano? Opo. Kasi kailangan nga, kasi ang problema ni Remelin ay yung kanyang kidney. Aha. May problema siya sa kidney. Opo. So, sa ngayon, inaasikaso na yung kanyang agaran na pagpaparepatriate para makauwi ka agad dito sa Pilipinas. At kung hindi ako nagkakamali, babalik na siya this coming Wednesday, this week. Oo, parang na-schedule na yung kanyang flight this coming Wednesday. Ayun. So, eto pong Wednesday na ito, Miyerkules, sir, sa loob ng linggo ito, makakauwi na po si Remelin. Tama ko ba yun? Yes, yan ang binigay sa akin ng informasyon, na this coming Wednesday ay naka-schedule na siya na umalis sa Beirut papunta dito sa Maynila para makasama yung kanyang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Ayun. Pagka, sir, under repatriation ng isang OFW, at meron po itong mga utang na kinakarap sa Lebanon or let's say for example sa Lebanon, ano ba yung nangyari doon sa kanyang mga utang? Ito ba tawag doon na waive na rin eventually or tayo na po pwede magbayad nito? Well, ang isang challenge sa problema dito kay Remelin, mukhang hindi siya documented, ibig sabihin na hindi siya dumaan sa legal na proseso. I see. Opo. Yung dumaan sa POEA. Opo. At hindi siya member ng OPA, pero kahit na hindi member ng OPA at hindi dumaan sa POEA, tinutulungan ng ating gobyerno at para makabalik ka agad dito. Alright. Sa usapin ng kanyang mga utang, titingnan niya ng ating embahada kung ano ang maitutulong para lubos na matulungan si Remelin at makauwi ka agad dito. At ito po, sir, ay sa kabila po ng hindi dumaan sa tamang proseso ang pag-abroad ni Remelin, sir. Tama po ba yun? Mukhang doon sa natanggap natin na report, ganun na nga, pero kahit hindi siya documented, talagang tinutulungan ng ating pamalaan yung ating kababayan na nagkaroon ng problema sa ibang bansa. At kaya nga, by the way, kinausap ni Yusek Yabes yung immigration authorities doon sa Beirut last month para mapibilis yung kanyang repatriation dito sa Pilipinas. Alright. Naku, sir, maraming salamat po sapagkat sabi nga po ng mga mahal sa buhay nitong si Remelin, kahit na mapadali ang ganyang pag-uwi. Basta lamang matiyak na siya makakauwi, sir. Talagang labis-labis po ang kanila magiging pasasalamat po. Lalo na sa Department of Foreign Affairs. Well, yan po ang mandato ng Department of Foreign Affairs, mga Pilipino, sa kanyang makakaya, ginagawa lahat ng ating mga opisyales at mga empleyado na nandoon sa abroad, na nandoon sa ating embahada at konsulada na matulungan lahat ng mga Pilipino. At kung kailangan ipauwi, kagaya ng mga Pilipino sa Syria, ipauwi natin para ligtas sila at yung seguridad nila dito sa Pilipinas. Alright. Assistant Secretary Raul Hernandez, sir, maraming salamat po sa oras po ninyo. Magandang gabi. Thank you very much at mabuhay po kayo. Salamat po. Mga kaibigan, si Assistant Secretary Raul Hernandez ang tagapagsalita po ng Department of Foreign Affairs ang ating pong nakapanayam. Sa mga kababayan po natin na narito po ngayon sa ating bansa at saka sakali po kayo ay mag-abroad bilang OFW, pinakamainam po na tayo po dumaan sa proseso para nang sagod na naman tayo ay makakaalis sa ating bansa na may record ang ating bansa. Para na sa ganon, matiyak na tayo ay isang mga magagawa sa abroad na dumaan sa proseso dito sa ating bansa. Na sa ganon, wala pong pahirapan, mga kaibigan, kung sakasakaling magkaroon ng problema sa pinili pong bansa pupuntahan. Problema sa biniling property, itong inilapit sa atin ng isa nating kababayan na taga Quezon City. Ang sagot ng HLURB ukol dito at ang iba pang serbisyo publiko
Abangan sa amin kung bago balik. Pangarap na magkaroon ng sariling bahay at lupa, ito ang nawala sa mag-asawang Roberto at Wilma Santa Ana. Hindi raw kasi tumupad sa kanilang kasunduan ang Villa Ana Maria Subdivision. Si Irene Quintana sa report. Dahil sa nais makapagpundar ng sariling bahay at lupa ng mag-asawang Roberto at Wilma Santa Ana, nagpasya sila na kumuha ng isang unit sa Villa Ana Maria Subdivision sa Rodriguez, Rizal. Nung December po, nagpunta po kami doon sa Villa Ana sa kapatid ko. Ngayon may binebenta daw pong bahay doon kasi magkalapit lang din sila nung ahente na yun na si Lilia. Pinakita po sa amin yung bahay, kaya parang nagustuhan din po ng asawa ko kasi magkalapit nga po sa kapatid ko. Kwento ni Wilma, ayon daw sa kanilang usapan, kailangan lang daw nilang magbayad ng halagang 90,000 para sa equity ng property at pagkatapos ng 3 buwan, kakailanganin na lang daw nilang magbayad ng 15,000 pesos para sa tubig at kuryente at maaari na silang lumipat sa naturang bahay. At saka na lang daw nila babayaran ng hulugan ang kanilang balanse sa naturang property. Kaya naman nag-loan ang mag-asawa sa Pag-ibig para mabayaran ang 90,000 pesos na hinihinging equity ng binibili nilang property noong January 2012. Pagbayad namin, sinama namin yung ahente doon sa pamahay sa Makati. Sabi niya sa amin, pag nagbayad na daw kami noon, yung titulo daw, pwede na daw namin hulug-hulugan yun. Pero makakapag-move in na daw kami agad. Kailangan namin ibabayaran uli yung nasa ilaw at saka sa tubig na 15,000. Ngunit pagkatapos ng 3 buwan at mabayaran ang lahat ng mga hinihinging kabayaran, nabigo pa rin silang makalipat. Ngayon, ayaw nilang tanggapin yung 15,000. Kasi kailangan na naming i-cash naman daw po yung sa titulo ng bahay. Na nasa 27,600 daw. Sabi niya, pinaliwanag naman daw niya sa amin yun. Hindi lang daw namin na intindihan. Bagay na kanilang labis na ikinagulat. Wala umano ito sa usapan, lalong hindi ito ang napagkasunduan. Yun naman talaga ang paliwanag sa amin ng ahente na sabi niya, pag binayaran daw namin ilaw tubig, makakapag-move in na kami. Tsaka pwede lang daw kaming gumawa ng sulat na within 1 year, ganun, pwede namin hulug-hulugan yung titulo. Dahil sa nangyari, nawala na raw ng gana ang asawa niya na ituloy pa ang pagbili sa naturang property. Pero si Wilma, hindi nawawala ng pag-asa na magagawan pa ng paraan na maayos ang problema. Parang wala na po siyang pakialam. Ako na lang po yung naglalakas ng loob para po makuhan talaga yung bahay na to. Magawan talaga ng paraan kasi siya ayaw na po talaga niyang mangialam eh. Parang nawalan na rin po siya ng pag-asa kasi wala na nga talaga kaming kapera-pera. Masamang-masama ang loob ni na Wilma sa pinagkatiwalaang Villa Ana Maria Subdivision. Labis na perwisyo na kasi ang idinulot sa kanila ng pangyayari. Nasaktan kasi po yung inuupahan namin parang pinapalis na rin kami kasi sabi nga namin lilipat na kami. Yung pala hindi pala. Napaka-unfair po talaga yung title na ikakash namin yun. Kaya sana yung gusto namin magawa ng mahingi ng tulong. Kasi walang bala na rin po kami ngayon. Sa Villa Ana Maria Subdivision, maging makatao naman kayo sa mga gustong kumuha ng bahay na nandyan sa Villa Ana Maria. Huwag niyo naman sanang lukuhin porque walang masyadong alam. Simple lang naman daw ang nais nilang mag-asawa, ang mabigyan ng magandang tahanan ang kanilang mga anak. Para po sa 2 anak namin, mabigyan sila ng magandang buhay.
magandang bahay, may sarili na kami bahay, hindi na kami mangungupahan. Nag-iwan naman ng isang mahalagang aral kina Wilma ang pangyayari. Mahirap po talagang kumuha ng bahay pag wala kang kasamang abogado. Na yun ang magtuturo sa'yo kung ano yung dapat mong gawin para hindi ka maging maloko man lang ng ibang tao na nagsasamantala sa mga taong katulad naming walang alam, yung walang kamalay-malay. Ako sa Eileen Quintana, ang inyong koresponde. Upang mabigyan kasagutan ang hinaing na ito ni Wilma Santa Ana, inilapit ng responde sa Housing and Land Use Regulatory Board o HLURB ang kanyang kaso. Dito nakausap namin si Attorney Antonio Bernardo, Commissioner at Chief Executive Officer ng HLURB. Pakinggan natin ang sagot ng HLURB sa problemang inilapit sa atin. Ang mahalagang makita dyan yung tinatawag na contract to sell, no? Yung kontrata na nilagdaan ng buyer at saka ng developer kasi doon isinasaad yung terms ng kanilang transaksyon. So kung maliwanag doon sa transaksyon na pwede na siyang mag-move in kahit na hindi pa siya fully paid at yun ang napag-usapan nila o napag-agrihan nila, then dapat tuparin yun. Ano? Kaya mahalaga dyan makita natin kung ano yung nilalaman ng kontrata nila. Kung ano man yung nilalaman nun, yun ang ating ipapatupad. At yan din, maaari ding dumulog yan sa aming tanggapan. Kung meron siyang question, maaari niyan dalhin yung kanyang mga papeles sa aming tanggapan para mabigyan siya ng payo kasi nagbibigay din kami ng mga legal advice at legal opinion doon sa mga nangangailangan. Kasi syempre, pagka hindi tumapad ang developer sa kanyang obligasyon do sa kontrata, maaring i-rescind o pawalang bisa yung kontrata at maaring humingi ng refund yung buyer ng kanyang ibinayad. Depende sa dahilan, nakasaad sa batas natin kung ang dahilan ng pagtigil ng pagbayad ng buyer ay due to non-development ng proyekto o nung hindi tinatapos ng developer yung project, then nakalagay doon full refund yon. Pero let's say ang kanyang dahilan sa pagtigil ng pagbabayad ay for any other reason other than non-development, may papasok yung tinatawag na Maseda law na kung nakabayad ka na ng 2 taon, 50% ang refund, tapos kung more than 5 years or more, may 5% every year thereafter. So may formula yan, yung Maseda law na tinatawag. Kung inyo po maalala, ilang buwan din po natin ipinanawagan dito sa Responde ang pagkawala ni Lola Amparita Estoya. Pero kanina lang po, bumisita sa ating tanggapan si Leo Salvador, apo nang nawawalang si Lola Amparita para ibatid ang isang magandang balita. Naibalik na sa kanila si Lola Amparita. Nagpasalamat rin ito sa lahat ng taong tumulong para mahanap ang kanilang lola. Si Lola Amparita po, hinatid po siya ng isang may mabuting loob po sa DSWD. Nung naihatid po siya sa DSWD, yung DSWD naman po, hinatid po siya dun sa bahay po namin sa probinsya sa Naik, Cavite po. Naihatid po siya dun ng payapat ligtas. Okay naman po, parang wala pong nangyari kasi po pinapakain naman daw po siya dun, inaasikaso po siya. Sa katunayan po, nung pag-uwi niya po dun sa probinsya po namin, binigyan pa po siya ng groceries galing po sa DSWD. Masayang-masaya po kami na nakabalik po siya. So, hindi na po kami masyado nag-aalala. Maraming salamat po sa DSWD sa paghatid po sa lola ko sa Cavite. Salamat din po sa pag-aaruga nila po ng mga ilang linggo po sa lola ko.
Salamat po sa Responde dahil nakatulong po ito, nai-ere po na nawawala po yung lola ko. Natulungan din po kami nito, malaking tulong din po yung Responde para po sa paghahanap sa lola ko. Sa mga nais makipag-ugnayan sa Responde, pakitext lang inyong buong pangalan, address at ang nilalaman na reklamo. Maaari nyo kaming tawagan sa aming hotline Lunes hanggang Biyernes alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga sumusulot po sa amin via snail mail, pakisulat din po inyong contact number para kayo agad naming matawagan. Narito ang numero at iba pang detalye maaari nyo tawagan at pakipag-ugnayan. Maaari po kayo magpadala ng mga video sa amin ng mga gusto nyong ireklamo, tao man ito o makaganapan na nakapeperwisyo sa inyo at gusto maaksyonan. At para mapanood ang mga previous episodes, ilike lang ang aming Facebook fan page, Responde Net25. Maraming salamat po sa aming sponsors, ICSM Printers, Hill Design at Galvez Clinic. Ang Responde, mapanood nyo Lunes, Miyerkules at Biyernes alas 5:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ang tanging po naming hangad, ang kayo matulungan, walang labis, walang kulang. Tugon, aksyon. Ngayon, ito ang Responde. Magandang gabi, ako si On Miranda.